ay talikdan. Pagsuway ay pagsisihan, magkakalitan ng lubusan. Diyos na may kapal, napupuring kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Some people told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mingled with the blood of their sacrifices. Jesus said to them in reply, "Do you think that because these Galileans suffered in this way, they were greater sinners than all other Galileans? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did. Or those 18 people who were killed when the tower of Siloam fell on them, do you think they were more guilty than everyone else who lived in Jerusalem? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did." And he told them this parable. There once was a person who had a fig tree planted in his orchard. And when he came in search of fruit on it but found none, he said to the gardener, "For 3 years now I have come in search of fruit on this fig tree, but have found none. So cut it down. Why should it exhaust the soil?" He said to him in reply, "Sir, leave it for this year also, and I shall cultivate the ground around it and fertilize it. It may bear fruit in the future. If not, you can cut it down." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. So tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng 40 araw na paghahanda o tinatawag nating Kwaresma. Sabihin niyo nga po, Kwaresma. Sabihin niyo sa katabi ninyo, Kwaresma na. So hindi na ito katulad ng mga ordinary Sundays o mga ordinaryong mga araw. Ibig sabihin tayo ay pumasok dito sa mood na Kwaresma na. At sa panahon ng Kwaresma, laging pinapaalala sa atin na tayo ay mag-ayuno, tayo ay manalangin, tayo ay magkawang gawa, tumulong sa ating kapwa. Yan yung atin pong dapat na mas tinitingnan sa mga panahong ito. So ngayon, nakakatatlong linggo na, kamusta ba? Simulan natin ito. Kailan ito nagsimula? Noong Ash Wednesday. O simula noong Ash Wednesday, nasaan na tayo ng ating paghahanda? Nasaan na? Naghahanda ba o wala lang? Walang effort? Wala pang nagbibisita iglesia? Wala pang nag-iistasyon ng krus? Wala pang naglalakad ng paluhod dito?
Wala pa ba? Wala pang nagpapabasa? Wala pa rin. So ang Kwaresma, tandaan niyo po 4 na pong araw yan na paghahanda, preparations para pagdating ng Pasko ng Pagkabuhay ay talagang makapasok tayo doon sa pagdiriwang na ito. Kaya yung paanyaya, maghanda. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maghanda ka naman. Malinaw po ba yung aking pagsasalita? Malinaw, no? Kasi mas mahirap po kasi kapag yung English, kapag yung may Bell's palsy, no? Na Bell's palsy kasi ako, kaya medyo yung mga letters sa English, medyo mas hirap i-pronounce kesa sa Tagalog. Kaya sana po ay naiintindihan po. Pero hindi magiging exemption ito para tayo po ay magkaroon ng Q&A. Okay? So nakakatatlong linggo na tayo at sa bawat linggo tayo ay inaanyayahan. No? Bawat linggo may pinupuntahan tayong lugar para mas matulungan tayo na makapasok sa mas malalim na pagninilay. Okay tayo? Okay. Sino bang nakakapagsimba na ng 3 linggo? Simula nung Ash Wednesday. Okay. Sige po. Kuya, pwede mo bang pangunahan? Nasaan tayong noong unang linggo ng Kwaresma, yung first Sunday of Lent, saan dinala si Jesus ng Espiritu Santo? Kasi 'di ba, sabi to 40 days siyang nag-aayuno, hindi siya kumakain. Kasi nga pinaghahandaan niya yung gagawin na pagliligtas sa tao. Kaya kinakailangan niya nitong 40 days na ito para ma-purify yung kanya pong intention o kaya naman talaga makapagdasal siya ng todo. Wala pa, kuya? Wala pa. Nasaan? Saan dinala ng Espiritu Santo si Jesus noong unang linggo? Sa bundok na. Ha? Kaya nga dapat maging aware tayo kasi every Sunday, mayroong lugar na pupuntahan. Pinuntahan ng Nazareno, bago pa niya pinasan yan, may pinuntahan muna para matulungan. Saan ba kayo nagpupunta kapag nag-i-emote kayo? Saan ba kayo nagpupunta kapag medyo may dinadala kayo o may malalim kayong iniisip o meron kayong malaking desisyon na gagawin? Saan? Saan po? Church po. Sa church. Kayo ngayon sa church. Pero nung si Kristo, saan siya dinala ng Espiritu Santo? Sa? Hindi pa yon, hindi yon, hindi sa burol. Saan? Sa? May sumisigaw. Anong dessert? Hindi siya kumain ng dessert. Disyerto. Yan, dessert. Gutom na, no? Magkaiba yung dessert sa dessert, no? Okay, sa disyerto. Diba? Sa ilang. Okay na ba? Naalala na? Diba sabi, dinala ng Espiritu Santo si Jesus doon sa ilang, sa disyerto, para tuksuhin. O hindi naman para tuksuhin, pero doon ay tinukso-tukso siya ng sinong nanukso? Sinong Diablo, demonyo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, lumayas ka, Satanas. Diba? Sino ba nanunukso sa panahon ngayon? Diba tayo lang din? Eh kung demonyo ang katabi ninyo, yung itsurang demonyo, malamang hindi ka papasok dito. Pero tandaan ninyo ang demonyo, pumapasok yan ng simbahan. Umuupo din yan dito. Nagiging miyembro din yan ng mga mamamasan. Nagiging miyembro din yan ng mga ministries and organizations. Hindi para makiisa, kundi para manukso
guluhin ang mga tao, guluhin ang pamilya, guluhin ang pagkakaibigan. Kaya kung hindi tayo magiging aware sa panunukso ng demonyo, talagang matutukso tayo. Naalala niyo pa ba yung mga panunukso? Ano yung unang tukso? Sige nga, ano yung unang tukso? Sige, sayang naman eh. Ano yung unang tukso? Gawing tinapay yung bato. Diba? Sabi, gutom na si Jesus. So sabi nung demonyo, sige nga. Diba? Ganun ang demonyo. Diba? Nambubuli yan eh. Sabi, sige nga, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Eh nag-aayuno nga siya. Diba? No? Eh, sa atin, ang daming natukso. Nung nagpalagay ng abo, matapos magpalagay, kumain ng karne. Eh, bawal yun. Di ba? Pag Ash Wednesday at Good Friday, o bawal. Kaya lang, nakalimutan. Kasi, ang sabi ng demonyo, kain ka. Mura yung barbecue dito sa labas. Di ba? Paglabas mo pa lang, nandiyan na yung mga barbecuean. Pangalawang tukso, ano yung ginamit na tukso? Ha? Ano yung ginamit? Buti nakakasagot yung mga mamamasa, no? Ano yung ginamit? O yung magulang. Anong pangalawang tukso na ginamit? Brad, namamalimos ka na ba dyan o ano? Ano yung pangalawang tukso? Sige na, review tayo para hindi mawala yung maglalakbay tayo linggo-linggo tapos wala tayong maalala. Ano yung pangalawang tukso? Pinakita ata po yung kaharian at ibibigay ni Satanas. Lahat ng kaharian, di ba? Sabi nung demonyo, ibibigay ko sa iyo lahat ng kaharian ng daigdig na ito. Gagawin kitang hari ng mga hari, president, o kung ano man. No? Basta, sasambahin mo lang ako. Yan. O, yung pangatlong tukso. Ano yung pangatlong tukso? Makakasagot na ba? Pangatlong tukso. Ha? Di ba, sabi, dinala doon sa tuktok ng templo. Ang sabi, sige nga, magpatihulog ka nga. Kasi, di ba, sabi ng mga anghel, nasusulat. Tandaan nyo ha, ang demonyo, alam din yung Bible. Kaya hindi lahat na nagsasabing, nasusulat! Yung iba dyan, dinidemonyo. Di ba sabi, nasusulat, iingatan ka ng mga anghel. Kaya, sige nga. Pero, sabi ni Jesus, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Yun yung unang linggo. Okay? So, dinala sa disyerto, para doon ay magnilay siya, pero pinuntahan siya ng demonyo, pumunta din doon para tuksuhin siya. Ikalawang linggo. Nasaan tayo? Ikalawang linggo. Uy. Nasaan? Ano nangyari? May nangyari kay Jesus, di ba? May sumagot na kanina. Saan nagpunta si Jesus? May kasama siyang mga alagad. Sa bundok. Sa bundok o kaya sa burol. Diba yung nagbagong anyo si Jesus? At doon ay, sabi diba, nagningning ang kanyang kasuotan, puting-puti. At doon, kausap niya si Moises at si Elias. At pinag-uusapan nila kung ano ang gagawing sakripisyo ni Jesus. Pagbaba nila sa bundok, ito na yung kanyang susuungin. Okay tayo? Naalala na po? Tandaan nyo naman ha. Kasi yung demonyo, gusto nito makalimutan ninyo ito. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, lumayas ka, Satanas. Hindi mo lang nakikita, pero nandiyan yan, ha? Nandiyan yan. Ha?
Hindi natin feel si Satanas at wag na wag niyong i-entertain si Satanas. Dahil pag once na in-entertain mo yan, hulog ka na dyan. Okay. So ngayon, nasa ikatlong linggo tayo ng Kwaresma. Ikatlong linggo. Nasaan tayo ngayon? Gumamit ng talinghaga ang ating ibanghelyo o gumamit si Jesus para mas maunawaan natin kung ano itong nais na ipaalala sa ating lahat. Nasaan tayo ngayong ikatlong linggo? Patandaan nyo disyerto, templo, ngayon ay nasa saan? Saan? Andun ba? Saan? Yan. Hindi ko alam kasi kung malinaw yung pagbabasa ko ng gospel, no? Dahil nasa English siya. No? Naintindihan ba yung gospel? O tulala lahat? Kasi sabi ng demonyo, sige tumitig ka lang. Pero wala akong mapapakinggan. No? Kaya yung mga nasa likuran, hindi ko alam kung naririnig kasi walang speaker sa likuran. Pero sabi ng demonyo, dito ka lang, huwag kang uunahan. Ikatlong linggo, di ba may binanggit doon na putulin na natin. Kasi 3 taon na, pabalik-balik yung hardinero, yung may-ari, pero walang bunga ang punong ito. So, sa ikatlong linggo, dinala tayo sa isang hardin para makita natin kung ano ang mensahe ng ating Panginoon sa ating lahat na may inaasahan sa atin. Ano yun? Yung mamunga tayo. Sabihin nyo nga, mamunga. Ulit, mamunga. So, ang inaasahan, kasi no, sabi doon, akala nyo ba, kaya namatay yung mga Galileans, kaya natabunan yung mga taong yon dahil makasalanan sila kesa sa atin? Sabi niya, hindi. O, para maintindihan ninyo, okay, yung kwento na mayroong isang puno doon na nakita na 3 taon nang binabalik-balikan, pero walang bunga. Kaya sabi doon, nakasisikip lang yan. Sayang lang yung space niyan. Sinasayang lang yan yung sustansya ng lupa. Kaya putulin na natin yan. Pero mayroong isa nagtanggol na sinasabing, bigyan pa natin ng 1 pang taon. 1 pang taon. Lalagyan niya ng fertilizer, bubungkalin niya ulit yung lupa, para makahinga, para makakuha pa ng mas sustansya, baka sakali na magbunga. So, binigyan ng pagkakataon. At yan yung ginagawa sa atin ni Jesus. So, hindi ka lang nandito, hindi lang, kasi lahat tayo tinawag, no? Kaya nga sa unang pagbasa, di ba, sa aklat ng Exodus, ito yung pagtawag ng Panginoon kay Moises. Si Moises, okay na siya doon. Di ba? Nagtago nga si Moises. At doon ay nag-aalaga na lang siya ng mga tupa, ng mga baka. Pero tinawag siya ng Panginoon kasi may mas malaki pa siyang dapat na gawin. O kaya naman, sayang yung potential ni Moises. Hindi lang siya pangbundok, kundi siya ngayon ay magpapahayag at pangungunahan niya ang mga Israelita na mailabas mula sa pagpapahirap doon sa Ehipto. No? Kaya ito yung ginawa. So ngayon sa atin din, sana mas maintindihan natin mabuting na hindi tayo umuupo lang dito para mag-comply doon sa kasi kailangan magsimba tuwing linggo. Diba, no? Dahil pag hindi tayo nagsimba ng linggo, nagkakasala tayo
sa isa sa mga utos o 10 utos ng Diyos na ipangilin mo ang araw ng pamamahinga. Pero nandito tayo, tinawag tayo ng Panginoon at ang inaasahan sa atin, mamumunga tayo. Lalago tayo at yung bang makaka-impluwensya tayo ng iba pang mga tao, mga kapitbahay ninyo, lalong-lalo na ang pamilya ninyo, na madala din sila papalapit sa Diyos. So, kung dito ba, kung babalikan natin, pagkatapos ng 1 taon, mayroon ba tayong na-encourage? Mayroon ba tayong na-impluwensyahan na magbalik loob sa Diyos o makakilala sa Diyos? Meron ba o wala? Ilang taon ka nang nagsisimba dito? Mag-isa ka pa rin ba? So, putulin na natin. So, pwede ng, Lord, kunin mo na siya mamaya. Ganun ba? Pwede ba? No? Nakakasikip lang to eh. Diba? Wala na nga, minsan wala ka na nga naiaambag na kabutihan para sa simbahan, sumisira ka pa sa simbahan. So, nasaan tayo doon? Kung para sa atin, napakadaling sabihin na, sayang naman, putulin na yan. No? Sayang naman yung mga mamamasa na yan. Diba, no? Pasan ng pasan, mamaya, iinom na naman yan. No? Sayang lang. Diba? Putulin na natin yan. Kung tayo yon. Pero dahil nga, napakabait ni Jesus, kaya lagi ang sinasabi ni Jesus, wag muna. So, kaya ka buhay, kaya tayo nandito pa dahil sa kabutihan ng Diyos. Binibigyan tayo ulit, Lord, 1 year pa, Lord. 1 taon pa, Lord. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Dali, 1 taon na lang yan. Diba? Pero yung 1 taon, diba? Nakakailang 1 taon na lang, Lord. 1 taon na lang. So, diba? Kung makikita mo na ang bait naman ni Jesus para bigyan ulit ng pagkakataon, ipagtanggol tayo ulit ni Jesus na ang dami natin nagagawang kamalian, wala tayong naitutulong sa simbahan man lang, hindi tayo nakakatulong sa ating kapwa, pero ang pagtingin sa atin ni Jesus, bigyan pa natin ng pagkakataon. Isa pa, Lord, isa pa. Tutulungan ko na baka yung salita ng Diyos, baka makatulong, pupurgahin ko ulit, araw-arawin ko ulit yan, no, ng mga salita ng Diyos para mamunga, para bumait naman, para matigil na sa bisyo, matigil naman, sumipag naman. Sa 3 linggo na, sana po, no, makita din natin, ha, pagnilayan din natin. Sayang at huwag nating sayangin yung panahon na binibigay sa atin ng Diyos na mabuhay sa mundong ito. Huwag mong sayang. Marami nasa ospital, marami ang nakahiga na may sakit, nag-aagaw buhay, at nagsasabing, sana Lord, bigyan mo pa ako ng, gusto ko pang mabuhay, gusto ko pang mabuhay. Pero binubuhay tayo, tandaan ninyo ha, binubuhay tayo sa ganon, tayo po ay makapamunga, magbunga, may magawa pa tayong kabutihan bago man lang yung pinakalas, yung final moment na binibigay sa atin ng Diyos. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, mamunga ka naman. Hindi ko alam, no? Pwedeng sa ugali, sa pakikitungo sa iyong asawa, pakikitungo sa bayan, no? Mamunga naman tayo, ha? Sa pagpili ng mga iboboto sa May 12, di ba?
mamunga ka naman. Every election na lang, ganun yung style mo. Kung sino yung magbibigay ng pera, yun lang talaga ang pipiliin mo. Ay, wala. Hindi tayo talaga mamumunga nito. Pero sabihin nyo nga ulit, salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Di ba? Yung puso ni Jesus para sa atin, talagang hindi natin masusukat ang kanyang pagmamahal sa atin. Na lagi siyang nagbibigay ng pagkakataon para sa ating lahat na masuri at nang sa ganon may magawa tayong mabuti dahil yun ang bunga na hinahanap sa atin ng Diyos. Amen? Amen. We all stand and we profess our faith. I believe in